So ayun mga banateros, mga kabiyaya, sakit ni Marcos Jr. May nadiskubrihan. Ano kaya itong nadiskubrihan sa sakit ni Marcos Jr.? At bakit hindi ito inilalabas sa publiko? At eto, Tito Soto, may balak pa lang maging Vice President ni Marcos Jr. Kaya galit na galit sa Supreme Court. Naklanteting ka talaga, Tito Sen. Hanggang kailan ka ba ganyan, Tito Sen? Di sa totoo lang sobra talaga ako nangihinayang dito kay Tito Soto eh. Hindi ko alam bakit naging ganito itong taong to. Samantalang kung nakikita nyo po, ayan nakikita nyo ba yan? JG Banateros, ayan po ang bagong, dyan nyo po ako mapapanood ng mga. Kasi ako po mahilig din po gumawa ng mga reels na mga nangyayari din sa mundo ng politics world dito sa Pilipinas. Dyan po akong mabilis na nakakapag-upload at nakakapag-komento. So pakipollow na lang po ang aking Facebook page kasi kagabi nagmala demonyo ang nguso ni Sir Jack. Biri mo pinacheck ko yung Facebook page ko kasi magaling si Sir Jack sa Facebook page eh. So pinacheck ko yung Facebook page ko. So sabi niya, "Kuya, marami ka ng violation. Mag-iintay ka na lang ng ilang araw o linggo, biglang mawawala tong FB page mo or etong FB mo." Sayang nga po kasi nasa 63k followers na po yung Facebook na yun. Tapos ganun ang nangyari. Kulay pula. No, so ngayon gumawa ako ng bago. Ito nga po yung JG Banateros. Yan, pakipollow na lang tingnan nyo na lang dyan sa Facebook Makikita nyo dyan yung ganitong mukha yung yung ganyan yung mukha ni Makagago. Sabi nila dito, "Tanga na Jay, kamukha mo si Makagago dyan grabe naman kayo. Grabe naman kayong kamukha ko si dyan Ang pogi-pogi ko kaysa doon So, yun nga, nagmalademonyo yung uso ni Sir Jack. At nagkatotoo nga. Kaya please follow JG Banateros. Yan, so, dyan nyo. At sa TikTok ko rin. Sa TikTok ko din, meron din po akong TikTok account na Jay Guevara naman ho yun So, doon din, nag-upload din ako. Iba't iba. Basta iba-ibang video yung ina-upload ko sa YouTube, sa Facebook at sa TikTok para lahat masupalpal natin. Pakipollow na lang At speaking of Sir Jack, eto nga ang sinabi ni Sir Jack na pinagpepiestahan ng mga ulupong ng mga tanso vlogger. Kasi nasaktan sila dito yung uso na yan yan ang biglang sa FB ko Sabi ni Sir Jack dito, nasa Pilipinas na ba si future President Sara Duterte? Pakisabi umuwi na. Baka kasi anytime soon iproklaman na siya bilang presidente. Ayos. So sobrang maraming nanggigigil ngayon dito kay Sir Jack. Bukod sa hindi nga nila kayang asarin at hindi nila rin kaya sa sa debate or sa argumento ngayon pinagtutulong-tulungan din to si Sir Jack ng mga tansu vlogger. At ayun nga may may supuin na. Congratulations Sir Jack, parehas na kayo ni Banat Bay. Congrats. Isa ka na talagang ganap na Banateros. At abang-abangan nyo rin ng mga susunod pang mga miyembro ng Banateros Brothers. Maraming alam nyo hindi naman sa pagmamayabang pero kakaiba ho talaga din ng dating ng Banateros. Talagang alam mo yun, pag narinig mo ang Banateros Brothers parang kakabahan ka na talagang at saka minamahal din ng mga Pilipino dahil hindi naman kami nagpi-fake news dito Hindi kagaya ng ibang vlogger dyan. Diba? Tingnan yung mga vlogger doon sa kabila. Dinedebunk nila yung ginawa ni Mandaraog. Si Jesus nakalimutan ko yung DDS vlogger din, yung mataba. Mataba din ako pero mas mataba yun.
Dinedebunk nila ngayon. Kaso hindi nila madebunk kasi putang ina matindi rin ng utak ni Madarahog. Tama ba yung bigkas ko sa pangalan niya? Madarahog. So talagang bumulatlat kasi at bumulgar yung mga ghost project ng mga Marcos doon sa sige, saan ba sila? Kalimutan ko. Ilocos Norte. Yan. Doon sa Ilocos Norte. Etong mag-amang Marcos ay may mga ghost project at may mga iniwang mga proyekto pala lalo na sa distrito ni Sandro Marcos. So binulgar yun ni Madarao ngayon dinedebunk ng mga ulupong ng mga vlogger dun. Wala din, mas lalo lang din nilang pinatunayan na totoo nga yung sinabi ni Madarao, di ba? So ganyan din yung ginagawa kay Sir Jack ngayon. At nakakatawa na nga lang, mas uunahin pa nilang pag-aksaya ng panahon ng vlogger kesa doon sa mga kawatan sa kaban ng bayan. Oo. Ganyan ka unfair ngayon eh. Pansinin nyo, katulad nung sino ba yun, yung kasama ni nung inaresto din, vlogger din yun, na sumusuporta sa mga Duterte. O ngayon, pinag-ano naman nila si Sir Jack kesyo may pinost daw si Sir Jack na peking reseta. Oo, peking reseta ni Marcos. Ang caption naman ni Sir Jack, palagay ko. So, ibig sabihin, nagtatanong. No, tapos siya pa yung napag-initan. Hindi ka talaga, malaking sampal kasi. Yan sila, Sir Jack, si Banat Bay, yan, si Lubos Dada, Coach Oli. Malaking sampal talaga yan sa mga kawatan. Ang buong Banateros, malaking tinik sa lalamunan ng mga kawatan. Mga kawatan sa gobyerno. Kaya palagi kaming pinag-iinitan. Kaso, wala, hindi nyo talaga kami kaya eh. Imbis nga napakonti kami, parami kami ng parami. So may isang kilalang vlogger. Kilala nyo tong vlogger na to na soon ay magiging membro ng Banateros Brothers. Kaya abangan nyo yan. Comment nyo kung sinong, hindi si Marlica. Hindi kami nakikipag sa mga chismisan, ha? Kaya namin ang mga chismisan. Oo, kung may chismisan man dito siguro sa buong Banatero sa akin lang. Pero hindi si Marlica. At hindi din babae ang bagong membro ng Banateros Brothers. Kaya abangan nyo na lang yan, ha? At alam ko kakilala nyo to. I-comment nyo na lang dyan sa baba kung sino yung tinutukoy ko na bagong magiging membro ng Banateros Brothers. Ikaw naman kasi, BP Sara, huwag kang gala ng gala. Paano kapag matsugi na si diba? Paano pag natsugi na yung isa? Tapos wala ka dito sa Pilipinas, paano ka ipoproklamang presidente? Ito rin tong babaeng to, gala ng gala. Joke lang. Dito tayo sa kabila na pag-uusapan natin. Ito, ang awayan ng dalawang garapata ng mga Marcos. Ang galing nag-away-away sila, no? Si John Vic, si versus Trillanes, 'di ba? Dalawang garapata din 'yan eh. Garapata 'yan ni garapata ni Ma'am Shitars, tas garapata ni Marcos Jr. So ngayon eto rin nag-aaway si Toby Tiangco tsaka si Benny Atrasabante. No? Ito sabi niya, obvious naman na si Benny Abante attack crocodile ni Martin Romualdez. Ngayon din naman, Toby Tiangco, obvious din na attack crocodile ka din ni Marcos Jr. Biruin mo, pinaikot-ikot mo kami. Hanga pa naman kami nung una sa'yo. Tapos, bigla mong pinamukha sa amin na tanga-tanga ka. Bakit ko ba nasabing tanga-tanga si Toby Tiangco? Ganito. Diba, nung kamakailan lang may tawag dito, may sinabi siya sa interview na harap-harapan daw pinagalitan ni Marcos Jr. si Romualdez. At hindi daw
kabilang si Marcos Jr. sa mga ninakaw ni Martin Romualdez. Excuse me. Nuubo pa rin tayo. So doon, napagtanto ko na, ay, boplak din pala to. Hindi mo ba naisipan, Congressman Toby Tiangco, na palabas lang ng magpinsan yun na para maipamukha sa'yo na hindi talaga kasabwat si Marcos Jr. sa mga nakawan ngayon? Ay, naku, Kong Toby. O baka naman palabas niyong tatlo to. No? Mga banateros, no? Excuse. Sipin nyo maigi yun. Hindi kaya palabas lang nila, Toby, to? Ay sige, iano kita. Ang ipagtatanggol ko, si Marcos Jr. Tapos kung nga rin, away-awayin ko si Romualdez. Alalahanin nyo, yung asawa ni Toby Tiangco ay pinsan si Martin Romualdez. Sino ba maniniwala dun sa ganun, diba? Porket pinagalitan sa harap mo, totoo na yun. Hindi mo ba naisip na pwedeng palabas lang nila yun? Ganun kalaki ang tiwala mo kay Marcos Jr. Kaya kung ano man, ganun ka katanga na ganun ka napaniwala ni Marcos Jr. Piruin mo yun. Kaya itong sinabi mo kay Benny Abante, bumabalik lang din sa'yo to, Congressman Toby Tiangco. Isa ka ring attack crocodile ni Marcos Jr. Water muna, water. Inuubo tayo eh. Break. Akala nyo sa TV lang may break. Meron din sa akin. Inuubo ako eh. Bakit ba? Dito naman tayo sa kabila. Ay, putang inang mukha yan. Akala ko si Smigol. Kamukha siya ni Smigol, di ba? Sa Lord of the Ring. Putang inang mukha yan. Tapos may tartar pa. Yak! Natitiis mo to, Risa Ontiveros? Nalulunok mong halikan to? Ew! Kadir-dir ka, Risa, ha? Risa, kadir-dir ka. Hindi ka lang tanga, kadiri ka pa. Parang sobrang puti ng mukha ko, no? Bukasan ko nga. Baka pag nakita ako ng ibang, sabi nila, si Jay, ang puti-puti sa camera, tapos sa personal kutis uling. Tapos may gumaganong-ganon sa likod ko. Wait lang guys ha. Hindi ko na check kanina eh. Gawasan natin. Aba, mas dumami pa. Mas dumami pa yung ko sa likod ah. O yan, wala na. O mabalik na dito sa pangit na to. Sabi ni Atty. Rowena Guanzon, ang lalaking ito na may napakasamang ngipin ay mapanganib kapag naging pangulo si Risa Ontiveros. Puta na, mananalo ba yun? Si Risa Ontiveros, mananalo. Hindi mo mananalo yung hype na yun eh. Hindi nga dapat mananalong senador yun kung hindi pa tinulungan ng mga Duterte yun eh. Tsaka ito kasi, etong sinasabi ni Atty. Rowena Guanzon, kasi dati to, si Llamas, na mukhang mansanas, yung panot niya, dati kasi, nahulihan to ng baril nung panahon ng presidente si Noynoy Aquino, sorry. Kaya, tapos, hindi man lang to nakulong. Hindi man lang nakulong tong hinayupak na to. Oo, hindi nakulong tong si Llamas. Kaya ito siguro yung pinupunto ni Atty. Rowena Guanzon. Mamanipulahin niya si Risa at didiktahan siya gamit ng makapangyarihan para sa pansariling interes at pag-abuso. O kaya kayo, tangina, ewan ko na lang ha. Ewan ko na lang talaga kung gaano kayo katanga. Pag binoto nyo si Risa, ewan ko na lang. Pero medyo mangamba tayo ha. Una-una, hawak nila ang Comelec. Diba? Si Lito Lapid nga na hindi natin inaasahan na nakapasok eh. Diba? Kaya dapat, tayo? Full blush.
or isang talagang sanib puwersa tayo sa darating na 2028 election. Kasi puta na, pag nakapasok yung mga makakaliwa, yung mga dilawan, mga pinklawan, ay naku po, mas masahol pa sa nararanasan natin ngayon. Oo. Kaya gigil na gigil yung mga yan. Nagtutulong-tulong yan. Tingnan mo, sa darating na 2028, yung sila Risa, sila mag-aaway-aaway din yung mga yan. Kung halimbawa, si Marcos Jr. ang dadalhin niya ay yung mga tulpo. Kung ang mga tulpo ang dadalhin ni Marcos Jr. o yung parang, anong man tawag dito? Ipoproklama, ay hindi pala, susuportahan. Kung ang susuportahan ng Administrasyong Marcos ay mga tulpo bilang presidente, hindi ko na lang alam kung sino yung vice president ni tulpo. Pero malamang sa malamang yan ng baka si John Vic Remulla ang mag-vice president kay tulpo. Malamang sa malamang mag-aaway-aaway yan sa 2020. Tignan nyo. Mag-aaway-aaway yan. Mga utak ng mga yan. Tangina. Kailan ba nagkasundo si Satanas tsaka si Lucifer? Magkaiba ba yun? Isa lang yun, di ba, Jay? Isa lang ba? Akala ko kasi kambal yun eh. Puta na, kaya nga, diba, ang magnanakaw galit sa kapwa magnanakaw. Ayun yung kasabihan eh. Kaya, yung mga yan, mag-aaway-aaway din yung bandang huli. Maniwala kayo sa akin, mag-aaway-aaway din yung bandang huli. Puta, pare-pares mga demonyo yung mga hype na yun. May tsura niya, yan. Halatang walang gagawing matino eh. Kahit ilang beses mo nang pagsasaksakin, buhay pa rin. Tangin ang mukha nila lamas na yan. Tagal mo na sa hindi ka man lang nagpalinis ng ngipin mo. May pera ka naman, di ba? May pera ka naman, di mo pinagawa yung ngipin mo. Sa ngipin hindi sa totoo lang ito, kaya yung ngipin ko, marami natutuwa dyan kasi ang puti. Totoo hindi pa ako nakakapagpalinis niya na. Yung ginagawa ng iba, nakalimutan ko yun eh. Pero nagtututbrush naman ako, syempre. Diba? Baka mahimatay ako dito. Tabi ko lang yung mic ko. Tawag dito, una-una makikita mo sa kalinisan ng tao, ngipin, kuko, yan. Pag dugyot ang kuko, dugyot ang ngipin, alam mo na. Dugyot ng buong pagkatao niyan. Kagaya niyan, kung ultimong napakadaling gawin itong mag-toothbrush, hindi mo kayang gawin, tignan nyo pa to. May itsura niya, pang World War C. Dito tayo sa isa. Putang ina mo, ikaw na naman. Siya pa rin. Na to, siya pa rin, Sabi ni Senator Robin Padilla, ipagdarasal ko na magbago na po kayo para kahit papano ay gumandang lalaki naman po kayo. Basag ba? Bakit pangit ba si Llama, Senator Robin? Akala ko ako lang nakakakita, Senator eh. Pati din pala ikaw, Senator, nakikita mo din pangit siya. Okay. Buta kanina medyo, dito napagtitiisan ko pa siya kasi maliit eh. Ang napagdating dito, puta na laki. Nadiri ang puta. Napanot ka na ng ganyan, di ka marunong mag-toothbrush, ayup ka. Ang dami mong alam sa politics pero mag-toothbrush wala kang alam. Anak ng tipaklong ka naman, Llamas, Uy, putang ina. Wait lang, parang magkamukha. Ulitin ko nga. Hawig eh. Di ba mga banateros? Napapansin nyo ba? May hawig eh. Ha? Nakasalamin din. Yung ilong, parehas. Kutis uling din eh. Tang na. Ganyan na nga mukha nyo, may mga kamukha pa pala kayo sa mundo. Kamukha diba? Isang hurma eh. Mukhang burat eh. Ay, sorry.
Ba't ganyan yung mga kampon ni Marcos? Mga parang hinorma sa parang mga kung hindi mga kutis bayag, mukhang bayag. O eto, may si si Manager Torre, General Manager. At least may general pa rin. General Manager Torre. Hinimok ang taong bayan na magbisikleta para mabawasan ng traffic. Hanggang ngayon sa pagiging MMDA mo, Torre, nagkakalat ka pa rin ka ng kabubuhan. Magbabike. Meron pa ba sa baba? Wala na pala. Inihimok mo kaming magbike lahat ng taong bayan para iwasan yung traffic. Tutangina mo talaga, tanga mo. Ang dapat sabihin mo dyan, sabihin mo na sana madagdagan yung mga kalsada sa Pilipinas. Yung Skyway, dagdagan pa sana ng kahit 2. Diba? Kahit may bayad dyan, at least titiisin ng tao yan para dyan sila dumaan para mabawasan yung mga Putangin na sa ibang bansa. Ako nakapunta kahit sino siguro dyan sa OFW. I-comment nyo dyan sa Japan, sa Hong Kong, sa China, saan mang panig ng bansa dito sa Asia. Mga kalsada nila, 4, 5 patong. Puta na dito sa atin panahon pa ni Emilio Aguinaldo yung mga kalsada natin, di pa rin nagagawa eh. Magagawa man, pang 3 months lang. Sira agad. Yun dapat ang unang solusyonan. Hindi yung magbabike ang taong bayan. Yung mga opisyal ng gobyerno, sila lang nakasasakyan. Ganun ba? Kita mo katangahan mo. Alam mo, Torre, kung wala kang magandang sabihin, bukod sa walang maganda dyan sa mukha mo, manahimik ka na nga lang. Anak ng timang ka. Wala kang magandang sasabihin, tahimik na lang. Hindi ba Hindi ba yung bunganga? Hindi ba matiis? Hindi ba matiis pag pag hindi makapagkomento? Tanginang yan. Buisit no? Magbisikleta ka, gusto mo yan eh. Tsaka may video nga to na lumabag din to sa batas no? Tira ulo talaga. Tanga eh. Dito tayo, ito na naman siya. Ikaw na naman. Kung mananalo si Sara, iwa-wipe out ang mga Pinklawan, iwa-wipe out ang mga Marcos, iwa-wipe out ang mga Tulpo. Ba't nadamay Tulpo rito? Nagpapaano ka? Nagpapakampi ka sa mga Tulpo? Nagpapakampi ka Llama sa mga Tulpo? Ba't nadamay mga Tulpo dyan? Kaya lahat yan nag-iisip dapat magtulong-tulong tayo. Isa lang dahil pag more than 1 panalo si Sara. Kabando ka. Easy. Layo-layo pa ng Ang layo pa ng eleksyon, Llamas. Ronald Llamas, ang layo-layo pa ng eleksyon. Saka kahit magtulong-tulong kayo, isama nyo na yung mga Soto. Si Vico Soto at Tito Soto, Tulpo, Marcos, Pinklawan, yung mga Aquino. Yan, hindi nyo pa rin kayang talunin mga Duterte. Tangina nyo. So ibig sabihin, tatablay mo si Risa, tas Tulpo ang susuportahan mo, ganun ba? Uy, break na ba kayo? Ayaw mo na kay PhilHealth, kay Lutang Queen, kay Scripted Queen, kay Bayad Witness Queen. Ayaw mo na sa kanya. Puta na mo, ang Tulpo susuporta mo sa 2028 Kung ang tatablahin mo si Risa. Tol Llamas, wala kang hindi ka loyal kay Risa. Pag ikaw, binrake niyan. Sige ka. Iya mo, tsaka talagang wipe out kayo talaga dyan. Huwag kang mag-alala ha. Eto na nga.
Sad yarn? Sad yarn? Tsura na Tito Soto dito. Sinong edit nito? Malungkot si Tito Soto. Kasalanan niya nang nag-post na siya ang magiging presidente kung ma-impeach ang BP at presidente. Pinasaya nyo siya ng sandali lang. Sakit nun. It's so hard. Masakit ba? So, ibig sabihin, parang parang talagang na-feel na ni Soto na magiging presidente siya. Alam nyo, sa totoo lang, matagal na talaga to. Matagal ng pangarap talaga to ni Tito Sen. At yan din naman ang playbook niya. Pare-parehas lang sila ng playbook dyan. Nila Risa, nila Trillanes, Tito Soto, Tulfo, Romualdez, pare-parehas ng playbook yan. Pagtapos nilang i-impeach si BP Sara Duterte, isusunod nilang ma-impeach si Marcos. Totoo yan. Yan ang nasa playbook nila at yun ang plano sana ni Tito Soto. Kaya nga G to eh. Kaya nga galit na galit to si Tito Sen eh. Kasi nga, yun ang kasi wala naman. Bakit? Pag na-impeach si BP Sara, tawag dito? Si D ang si House Speaker D ang papalit na vice president. Siyempre, yung Senate President yan. Utang na, instant, Vice President sana, Soto, no? Kaso, wala. Hindi na-probahan ng Supreme Court yung impeachment. Kawawa naman. Balik na lang muna tayo sa Itbulaga doon. Doon sa Itbulaga, Tito Sen, magkakampi tayo doon. Dito sa politics, magkaaway talaga tayo dito. Ito pa, Joel Chua, naku, nabubuhay pa pala to. Joel Chua, suportado ang panawagan ni Soto sa pag-amienda ng konstitusyon. Wow, naging proud sa isa't isa yung mga tanga. Sa akin pong pananaw, pwede po itong baka napapanahon na rin para ito ay silipin. So parang ang Supreme Court parang papabagsakin nyo. Parang i-impeach nyo ang mga ano bang tawag doon? Ano bang may impeachable din ba ang mga judges ng Supreme Court? Comment nyo nga dyan. Pwede rin ba mangyari yon? Hindi ko, wala akong idea dyan eh. So parang ganun ang gagawin nila na yung mga judges ng Supreme Court ay papalitan. Tapos ang ipapalit doon yung mga hawak nila sa leeg. Tayo na nakakabobo tong mga ibang senador, no? Tsaka yung mga congressman. Puta, kaya nga tinawag na kataas-taasang hukuman ng Supreme Court eh. Dahil yan ng kung ano yung maging desisyon niyan, respetuhin nyo na lang sana. Sa tutusin, kahit pinaburan po ng Supreme Court yung impeachment, at eto dalawa yan eh. Kung sakali man paboran ng Supreme Court yung impeachment kay Vice President Sara Duterte, maling-mali talaga din yun. Tawag dito, paboran na ituloy. Ayun yung ibig sabihin, paboran na ituloy is maling-mali pa rin yun. Alam nyo kung bakit? Biruin nyo. Ano bang sapat na impeachable kay BP Sara? Yung 125 million confidential fund, gas-gas na yun eh. Doon nga nalaman yung laptop scam ni Saldico. 'Di ba? So kung tinanggihan or hindi pinaburan or kung pinaburan man ng Supreme Court at kinampihan si BP Sara, okay din yun, walang problema. Tsaka wala tayong magagawa dyan, Supreme Court yan. Anak ng timang, porket nag-senador ka, mas mataas ka, dapat ka ng paniwalaan, dapat ng isabatas yung opinion ng isang senador. Gagaguhan naman na tayo.
Tingnan mo to. Ang pag hindi ko lang to kuya. Wait lang, i-research ko Ito kasi kulang ako sa research eh. Si Joel Chua ba ay abogado? Joel Chua. Naisipon pa rin ako. Joel Chua. Ano ba to? Abogado ba to? Abogado ba si Joel Chua? Representative Joel Chua. Ay, wala. Ano ba to? Attorney ba to si Joel Chua? Tingnan ko lang Okay. Ano ba nakalagay? Utangin ng yan. Asan eh? Nawala na tuloy ako. Oo. Pero hindi ko alam kasi yung pagkakaalam ko si Joel Chua ay attorney. Ay hindi, walang lumalabas eh. So baka wala talaga. Baka ano man ito. Tingnan natin to. Hindi ko alam pero ang pagkakaalam ko kasi si Joel Chua ay tawag dito ay isang attorney. Walang umano sa information. Tangina, hindi ka kilala ng Wikipedia. Hindi ka tao. Tangina, alien ata to si Joel Chua. Pero kung sakali man na attorney si Joel Chua, putangina, hoy, sa lahat po ng mga lawyer, ng mga attorney sa Pilipinas na tutol sa desisyon ng Supreme Court laban sa versus or laban sa impeachment kay Vice President Sara Duterte, napakatulonggis nyo. Putay na, diyan kayo nanunumpa bago kayo maging ganap na abogado. Abogado or abogada. Tapos ngayon, tinututulan nyo, ano yan? Sa madaling salita, yan ng parang magulang nyo. Yung Supreme Court. Diba? Tanginang itong mga bubo putik. Ganun talaga eh. Sama-sama naman kayo. Ang galingan ni Marcos sa pagsasama-sama kayo lahat. Grabe sipon ko. Ito pa Ba't ang lulungkot ng picture ni Tito Sen? Ang Chacha proposal ni SP Soto na idinadahilan ang desisyon ng Korte Suprema sa impeachment issue ay katawa-tawa at kahina-hinala. Tangin ng Chacha proposal nila. Alam mo, pag wala na silang sa totoo lang nahalata ko si Tito Soto pag wala siyang parang masabi na. Bigla tong lumilitaw na yung Chacha. No? Hindi niyo napapansin? Hinahinala talaga. Tsaka baka yan din ang next gawin ng mga anti-Duterte. Na i-push na magkaroon ng Chacha para doon sa mga judges sa Supreme Court. Nako, delikado yan. Ano to? Totoo ba to? JB Ejercito sumasangayon sa pagtutol ni Tito at Boying sa Supreme Court. Sa Supreme Court ruling. Alam nyo, si JBR ito, bigling na nahimik din to. Medyo nakakapagtaka din. Tapos ngayon nakikisali siya sa ganito. Hindi kaya may iniingatan ding insertion netong si JBR ito. Kasi dapat tayong maghinala dyan sa ibang mga senador na biglang tumatahimik. Walang kuda, katulad nila Tulfo, nila Bilyar. Medyo kasi biruin nyo ilang mga senador lang ang pinupukol ngayon. Pero yung mga senador na alam nilang kaya nilang hawakan sa leeg, parang bumapalyata. Isa rin to si JB Hercito.
Ewan ko. Ano ang utak nitong lokong to? Pabor na pabor kayo sa sinabi ni Tito Soto at Boying. Ay nako, JB. Huwag ka magdidikit din sa dalawang yan. Ha, imbis na mananalo, imbis na okay pa yung background mo sa Pilipino, baka biglang mawala bigla yan. Ay nako, JB, wag naman. Tangina talagang okay. Oo, tangina. Ombudsman, puta, natrabaho ba ng ombudsman to? Puta, hindi na trabaho ng ombudsman to na questionin yung Supreme Court, di ba? Putang inang yan. Nakakagago na lang no? Sobrang nakakagago na lang. So, eto na po. Yan. Eto na ha. Mamaya, pakita ko sa inyo yun. Recto. Kinumpirmang. Ano to nakalagay? Namamatay? Namayat pala. Putay na naman kasi ito. Katakot naman tong gumawa ng text na to. Namayat na nga si Marcos Jr. Kung kayong lahat ay kumain lang ng sabaw, nanggigigil ako sa'yo, Recto. Buwisit ka, Recto. Hay, baka anong masabi ko rito kay Recto? Recto, nasa tamang kaisipan ka pa rin ba? Hindi ako yung nagtatanong lang, Recto Putang ina, kailan kinain ng sabaw? Gago ka ba? Hinihigop yun. Nauubo tuloy ako sa'yo. Hindi nga, kayo Banateros, kailan kayo kumain ng sabaw? So, ibig sabihin, pag kinuha ni Marcos Jr. yung sabaw sa kutsara, nginunguya niya yun. Pagdating sa bunganga, nginunguya niya yun. Kaya pala siguro ganun ang ganun si Marcos, no? Kasi biruin mo, pati sabaw nginunguya. Kung kayong lahat ay kumakain lang ng sabaw ng 3 o 4, 5 araw talagang papayat ka. Tanga na, kakaiba to. You eating manner, Ralph Recto. Kailan kinain ang sabaw? Bakit naging ganyan kayo? Bakit parang nagigisabaw na yung mga utak nyo? Buta nang first time ko ito marinig sa tanang buhay ko Sabaw kinain? Kakaiba kayo? Iba kayo? Wala na ako mga iba talaga. Kakaiba kayo. Ang galing. Ang galing. Tangina, kailan makahanap nga siguro sa makapunta nga bukas sa St. Luke's. Tatanungin ko doon Punta ako bukas sa St. Luke, guys. Baka sakaling matanong ko din yung yung resulta doon sa sakit ni BBM. At tatanungin ko rin sa kanila kung anong klaseng sabaw ang meron sila. Kasi sasabihin ko doon, ano po yung ibig sabihin ni Ralph Recto na yung sabaw ay kinakain? Hindi, kasi dapat higop. Matigas po ba yung sabaw nyo? Ganun. Tatanungin ko yun. Ay nako, kakaiba kayo? Hindi ka paniwala to. Oo, dito tayo. Eto Bakit hanggang ngayon ay hindi nilalabas o nakapagpapalabas ang palasyo ng totoong medical bulletin ni PBBM?
alinsunod sa Philippine Constitution. So yung ano pala, ang presidente po pala, o ng mga pinuno, excuse me pasensya na, barado ilong ko. Yung mga pinuno ng bansa ay talaga, lalong-lalo na sa Pilipinas, nasa constitution pala na kailangan nilang ibulgar yun. Kailangan malaman ng taong bayan kung ano yung resulta ng ng medical mo sa, kung nga rin, na hospital ka, kagaya ni Marcos Jr. So, tanong dito, bakit kaya hindi nilalabas? O ito, basahin pa natin bagamat maliwanag ang tuntunin ng saligang batas patungkol sa pagpapahayag ng antas ng kalusugan ng Pangulo, patuloy na ginagawa ng paraan ng Malacanang na ilihis, itago at pasinungalingan ang mga kumakalat na impormasyon hinggil sa tunay na medical condition ni President Bongbong Ngagba Marcos. Ako din nagtataka din ako kasi kung nasa konstitusyon to, na kung ito ay sakop ng Philippine Constitution, ibig sabihin nilalabag ng Malacanang ang konstitusyon ng Pilipinas. 'Di ba? Dapat pala talaga nilang ilabas yan. Baka Sir Jason baka medyo ini-edit pa. Hintayin mo lang. Hintayin mo lang kasi. Baka ini-edit pa ni Auntie Claire. Oo. Grabe si Pungo. Pasensya na kayo ewan ko dito pa. Meron pa yung isa ito. Oo. Kapag nagkaroon ng malubhang sakit o karamdaman ang Pangulo, nararapat ipaalam sa publiko ang kalagayan ng kanyang kalusugan. Artikulo 4, Section 12. Section 12 sa Ligang Batas ng 1987. In case of serious English So talagang nasa pala to, nasa konstitusyon pala talaga to. Oo, bawal pala yung ginagawa nila na inililihim nila totoong or hindi nila isinasa publiko yung mga medical ng Pangulo. Baka nag-positive kasi. Malay natin, 'di ba? Hindi natin alam. Baka kasi gano'n nangyari doon. Baka lumabas may pulburon. Baka kaya nabubutas na yung bituka kasi yung sabaw nga kinakain Baka yung pulburon hindi hinihigop, baka kinakain din. Ay nako. Ang tindi. Kakaiba Ewan ko ba? Bakit ganyan ng So eto, panoorin naman po natin itong pahayag ng mapatungkol dito sa Supreme Court ruling sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. So pasok. Judicial overreach o panghimasok ng hudikatura sa Kongreso. Okay. Yan ang tingin ng ilang mambabatas yan sa na. desisyon ng Salita yung Korte mga Suprema mambabatas. na ibasura ang apela nila sa impeachment complaints. Dapat yung mga mambabatas na yan, sila yung pumalit maging judge. Bagay yun naman din talaga gusto. Yan din ata ang plano nila ngayon. Kay Vice President Sara Duterte at pagtibayin ang nauna nilang pasya na unconstitutional articles of impeachment. May report si Sandra Aguinaldo. Okay. Ayan na, puta na. Ito na yung pag nakikita ko itong background na to, maalala mo mukha ng mga buhaya putang na. Sino yung ba't biglang lumabas yung hype na yan? Putang inang yan. Hindi ko naman pinapalabas yan Mamaya ka na
unconstitutional ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na inihain noong 2025. Okay. Yan ang iginiit ng Supreme Court ng ibasura ang motion for reconsideration ng Kamara sa naunang desisyon na nagsasabing saklaw na ng one-year bar rule ang ikaapat na impeachment complaint laban sa bise. Pag nagigil Sa sa desisyon ng impeachment, Korte, eh, no? kailangan ilagay ang verified impeachment complaint sa order of business sa loob ng 10 session days mula nang i-endorso. Alam daw ng Korte na sa Kamara, iba ang session day at isang calendar day. Pero ang isang session day sa konteksto raw ng impeachment proceeding ay isang literal na araw o calendar day kung kailan nagsesyon ng Kongreso. Okay. Bagay na hindi umano nangyari sa naunang tatlong impeachment complaint. Sa halip, nagkaroon ng ikaapat na impeachment complaint at agad na pinagbotohan sa plenaryo kung saan nakakuha ito ng mahigit Ng 170 1/3 million. At in-archive Ay, at akala ko yun na yung sasabihin ng GMA reporter. Noong pinirmahan nila ang impeachment ay sila po ay nakakuha ng 170 million na pabuya. Dahil sa pagpirma sa impeachment ni BP Sara. Akala ko yun ang sasabihin iba pala. tatlong naunang reklamo. Maituturing daw na initiated ang isang impeachment complaint kung una, na i-refer na ito sa Committee on Justice. Ikalawa, hindi ito na ilagay sa order of business at ni-refer sa tamang komite sa loob ng tinakdang araw ng konstitusyon. At ikatlo, na i-refer na ito sa tamang komite pero hindi inaksyonan ng Kamara bago mag-adjourn sine die. Ang galing. Tingin ng ilang kongresista panghimasok sa lehislatura ang desisyon ng SC. Wow. Ilan sa tinukoy nila? So ibig sabihin, mas papaniwalaan namin kayo mga mambabatas kaysa sa Supreme Court. Ang galing. Ulul. Pagtukoy ng korte kung ano ang isang session day. It has rewritten Ay, putang ina. the operative Tignan mo kabubuhan ng media, oh. I-interviewin nyo yan, si De Lima. At kung sino-sino pa. Kanina, nandiyan si Percy Paloma, Yung tabingi din yung panga. Putang ina, lahat yung mga anti-Duterte. Wala man lang natin. Tignan natin kung may interviewin sila dito, ha? Na maka-Duterte para maging patas sana ang pagbabalita. Titignan natin. manual for impeachment initiation. It has supplied new rules, new timelines, and new consequences that are nowhere found in the text. This sets a very dangerous Kumanda ng precedent kupal ang that puta. weakens separation of powers. Meron tayong Ay, putang ina, di ba? Anti-Duterte ulit. Antayin natin, baka meron naman. na nagkaroon ng judicial overreach. Pero para maiwasan ang isang Putang ina, hindi pinatapos ba? Sagwa ng mukha, constitutional crisis, sabi ng ilang kongresista baguhin na lang ang rules of impeachment ng Kamara. Sino to? We will try to harmonize Sino naman to? the San Juan City? Zamora? Naku, wala din to. solution with the existing rules of Congress. If we will be insisting on sino? what we believe and we will not be recognizing Louis Istro na naman, putay na. Nang lahat ng ini-interview, puro anti-Duterte. the authority of the Supreme Court, we will be having a chaotic Nakakatawa lang itong mga nation network na to. Ewan ko ba? nagkakanya-kanya ng polisiyang gusto nilang mangyari. Pinagpasalamat naman ng bise ang pagbasura ng Korte Suprema sa apela ng Kamara. Unang pasalamat ko sa Diyos, sa mga abogado, at pangatlo ay yung pasalamat ko sa lahat ng mga kababayan na patuloy na naniniwala at nagtitiwala. Yun, buti, ineri nila to. Gayunman, binanggit ng Korte Suprema na hindi nila inaabsuelto si Duterte sa mga paratang laban sa kanya. At ayon sa Korte, sa February 6 matatapos ang one-year bar. Kaya inaasahan na umano Hindi mo, ni Duterte pinagbibigyan ngayon ng ang mga Supreme Court. panibagong tangkang sampahan siya ng impeachment. Tayo na, dami ng makakaliwa Bagay na sa gobyerno ba? nabanggit na rin. Tayo na. Mga makakaliwa, Nagwewelga ang puta. Pati ba naman doon panggawain nyo sa kalsada, ginagawa nyo din doon sa loob. Na planong gawin ng Makabayan Block. Hindi lang ngayong taon na ito, dahil sigurado kapag hindi sila nakapag-file ngayong taon, susunod na taon at hanggang matapos ang aking termino. Sandra Ay, nako. Tingnan niya, walang in-interview. Si BP Sara lang.
Pero halos lahat ng in-interview, puro mga makakaliwa at mga anti-Duterte. Kahit na yan. Nakakatawa no? Grabe ka ano ngayon, no? Halatang halatado yung galawan ng mga media, no? Punta na, wala man lang sila ni isang in-interview. Kahit sana man lang si Atty. Sal Panelo or Atty. Topacio, para sana yung dating ng pagbabalita is neutral. May side sa anti-impeachment, may side sa anti-Duterte. Diba? Ganun dapat eh. May opinion na manggagaling na sa side ni BP Sara, bukod sa interview niya, may manggagaling opinion sa side ng mga anti-Duterte. So, para yung taong bayan, pag napanood yung video na yon, dun sila yung mag-ano, sila yung pag-iisipan nila kung sino ba yung matimbang dun. Diba? Pag-aaralan nila. Wala eh. Tingnan nyo yung mga in-interview. Si De Lima, si Smigol, 2.0. Si Llamas yung 2.1 eh. Diba? Sino pa? Si Luistro. Kakambal ni De Lima din yan. Si Zamora. May nakita tayo doon na in-interview nila na kinuwanan nila na opinion na sa side ni BP Sara. Wala. Di ba? So ganyan. Doon kaya nga, tas ngayon magagalit kayo sa amin pag sinasabihan namin kayong bias. Kasi sa totoo lang, ganun nga dapat ang pagbabalita. May opinion na manggagaling sa side ni BP Sara at may opinion na manggagaling sa side ng mga anti-Duterte. Ngayon, yung taong makakapanood niyan, sila na lang yung bahalang magkalkula kung sino yung mas matimbang sa argumento ng bawat isa. Ganun dapat yun. Tanga. Ay, nako. So yan mga banateros, mga kabiyaya, ano pong may kukomento nyo ho dito sa mga napag-usapan natin, lalong-lalo na ho dito sa sakit ni Marcos Jr. I-comment nyo lang po dyan sa baba at ating mabasahin yan. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa aking YouTube channel. Pindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. At syempre sa mga kasamahan ko rin sa Banateros Brothers at SMNI. At maraming salamat sa pagsuporta nyo sa Banateros Brothers Vox Populi. At tuwing Sabado, yan, 6 to 10 p.m. mapapanood nyo po yan sa SMNI, sa iba't sa mga at sa Facebook page ng mismong Vox Populi. At syempre sa pagsuporta nyo kay Pastor Apollo Kibuloy at kay Pangulong Duterte at sa buong pamilya ng Duterte. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino.